we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Dagupan City DRRM Office naka-red alert status dahil sa bagyong Karina. Tumutulong kisame, problema sa ilang silid-aralan sa Mangaldan National High School. Paok, iniimbestigahan na ang bagong torture video ng isang biktima raw ng Pogo sa Pampanga. At mahigit 100 PDLs at BJMP personnel sa Urdaneta City nagtapos sa 6 na kursong alok ng TESDA. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Naka-red alert status sa Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa bagyong Karina. Tinututukan ang mga low-lying area na posibleng bahain. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, apektado ang ilang residente at negosyante dahil sa naranasang pagbaha bunsod ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan kaninang umaga. Kahit nararanasan ng baha sa ilang bahagi ng Dagupan City, pilit na tinatapos ng mananaing si Gemma Boquiren ang mga tanggap na school uniform para sa nalalapit na pasukan. Labis silang naapektuhan tuwing nakakaranas ng pagbaha dahil sa nababasa ang kanilang mga tela. Tuwing papasok kami, baha, tapos kailangan magbota kami para hindi maalan ng dengue, ganun, mga virus. Sana maayos yung mga drainage dito. Kasi talaga apektado lalo na sa mga pumapasok na sila. Ayusin na rin po dito yung daan na dito, hindi lang doon po sa highway kasi po mataas na doon, mababa na dito. Dito na po yung daan ang mama po. Nakararanas din ng pagbaha bunsod ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, isinailalim na sa red alert status ang Dagupan City dahil sa banta ng bagyong Karina. Nakapreposition na ang mga equipment sakaling lumalim ang antas ng tubig lalo na sa mga low-lying barangays. Inalerto rin ng CDRRMO ang mga barangay dahil sa posibleng banta ng bagyo sa kanilang lugar. Sa ngayon din, ongoing din yung coordination natin, especially yung mga barangays along the Pantal Sinucalan River. Kasi ito yung yung mga high-risk areas natin na kapag tumaas yung ilog, automatically sila yung naapektuhan. Samantala, Chris, puspusa ng isinasagawang flood mitigation projects ng Dagupan City LGU upang tuluyan na ngang masolusyonan ang problema sa baha. Samantala, ipinatutupad din ang no swimming policy at bawal din ang pagpalaot ng mga mangingisda sa baybayin dahil sa banta ng bagyong Karina. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Pagkamatay ng ilang alagang bangus sa Mangaldan, Pangasinan, naranasan kasabay ng pag-uulan. Tutukan sa ulat ni Joan Punsoy. Mahigit 200,000 piso ang nalugi kay Mang Roger, bangus grower mula sa Barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Nangamatay raw kasi ang ilan niyang alagang bangus noong linggo, July 21. Napakainit daw ng panahon noon nang biglang umulan sa gabi. Palutan na ng mga daling araw, mga alas 2. Sa tapos, sinarbis na namin ng daling araw na, alas 6 na. Dahil mauubos kung hindi namin ha-harvestin, mauubos talaga. Nasa 7,000 na bangus ang naka-stock sa kanyang palaisdaan. Nasa 5,500 rito ang lumutang. Naibenta pa naman umano sa murang halaga ang nasa 3,500 piraso habang nasa 2,000 piraso ng bangus ibinaon sa lupa. Nagsagawa rin ng forced harvest para mapakinabangan pa ang natitirang buhay na bangus. Pagbintan lang namin, mga 74,000 lang, malinis.
Hindi pa raw na-report sa Municipal Agriculture Office ang insidente, pero batid ng tanggapan na naitatala ang gataw sa mga isda dahil sa pabago-bagong panahon. Bumababa kasi ang dissolved oxygen sa mga palaisdaan na nakaapekto sa mga alagang isda. Alam natin na pag sobrang init tapos biglang uulan, talagang maapektuhan ang ating mga fish pond owner. Nakantabay ang MAU para matulungan ang mga apektadong bangus grower. Napaka-importante po yung pagre-report para matugunan kaagad kung ano yung dapat natin i-assist, maibigay na tulong sa kanila. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. 7 pamilya sa Ilocos Norte at Ilocos Sur ang kinailangang ilikas dahil sa pagguho ng lupa dulot ng habagat at bagyong Karina. Nakatutok doon, live si Ivy Hernando. Ivy? Chris, itinaas na nga sa red rainfall warning ang lalawigan ng Ilocos Norte na nakararanas ng 2 araw na pagulan. Dahil sa walang tigil na ulan bunsod ng bagyong Karina at habagat, umapaw ang isang ilog sa barangay Kataban, Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa barangay chairman, inabot ng 2 oras bago humupa ang baha sa 2 sitio. Binaha ang National Highway ng Bacara matapos sumapaw ang tubig sa palayan, pero mabilis ding bumaba ang tubig. Nananatiling passable ang lahat ng kalsada at tulay sa lalawigan ng Ilocos Norte. Gapo dito, tuloy-tuloy nga todo, ma'am. Umapaw, ma'am. Ito'y anti-kalsada, ma'am. Sa datos ng Ilocos Norte PDRRMO, nagsagawa ng preemptive evacuation sa 5 pamilya katumbas ng 16 na individual sa barangay Katagtagen, Banna, Ilocos Norte matapos magkaroon ng soil erosion. Naka-standby ang heavy equipment ng DPWH sa Manila North Road sa bahagi ng barangay Pansyan, Pagudpud na madalas makaranas ng pagguho ng lupa. Posible rin daw na mag-shutdown ng electric cooperative ng lalawigan sakaling lumakas pa ang bagyo para sa kaligtasan ng publiko. Heads up din yung mga local government units natin just in case na kailangan talaga na temporarily shut off yung power line. Sa Ilocos Sur, 2 pamilya katumbas ng 7 individual ang inilikas sa bayan ng Salcedo at Sigay dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa PDRRMO, bagamat hindi kalakasan ang ulan, maaari pa rin daw itong magdulot ng paglambot at pagguho ng lupa, kaya't patuloy ang monitoring sa mga bulubunduking lugar at coastal areas. Sa geography natin is meron tayong upland and meron tayong coastal municipalities, kaya dito sa mga upland municipalities natin, minomonitor natin for possible yung mga ganitong landslide. Sa Nueva Ecija, patuloy na nararanasan ang maulang panahon, pero tuloy pa rin ang biyahe ng mga sasakyan gaya sa Cabanatuan City Central Terminal. Wala pang naiulat na pagbaha, pero nakamonitor ang PDRRMO. Chris, sa huling datos ng Ilocos Norte PDRRMO, may karagdagang 4 na pamilya na may 21 individual ang kinailangan ding ilikas mula sa 2 barangay ng Lawag City. Sa Ilocos Sur naman, 2 insidente ng landslide ang naitala sa bayan ng Cervantes. Hindi muna ito madaanan ng kahit na anong uri ng sasakyan, pero nagpadala na ng equipment at manpower ang DPWH para sa clearing operation. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Halos 100 individual sa Cagayan ang inilikas dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyong Karina. Ilang kalsada at tulay hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng ilog. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Walang tigil na ulan ang dala ng bagyong Karina sa malaking bahagi ng Cagayan. Inilikas ang nasa halos 100 individual mula sa mga bayan ng Peñablanca, Gonzaga at Santa Ana. Binaha ang ilang bahagi ng Gonzaga at Santa Ana. Pinasok din ng tubig ulan ang Libertad National High School sa bayan ng Abulog. Sa bayan ng Baggao, umapaw na ang Pared River, kaya hindi madaanan ngayon ang Bagunot Bridge. Apektado ang mga residente at motorista, lalo na ang mga pauwi pa lang sa kanilang mga bahay. Mahirap to rin. Dahil sa tempo na ngayon ng ulan. May bangka, sir? Oo. Kung walang bangka, sir? Wala na, mama. Mahirap ma. Ay dahil? Dahil malaki yung napawan yung tulay ng tubig.
Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng MDRRMO sa antas ng tubig sa ilog. Sakali kasing malakas ang current sa ilog ay hindi papayagang makabiyahe ang mga bangkero. Sa Baggaw pa rin, apektado ng baha ang ilang tanim na munggo na nakatakda na sanang anihin sa katapusan ng buwan. Wala na ma'am, dahil hindi pa hinog yan ma'am. Sayang talaga ma'am. 6 na bayan ang binabantayan ng otoridad dahil sa banta ng bagyong Karina na sinasabayan ng habagat. Kabilang ang mga bayan ng Peña Blanca, Lalo, Baggaw, Gonzaga, Gatarat at Santa Ana. Patuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa mga kailugan. Since halos magdamag yung pag-uulan, we're expecting yung volume ng tubig na binuhos sa Sierra Madre and nagkarabang yung mga ranges babagsak dito sa Cagayan. Patuloy na umiiral ang no sailing at no fishing policy sa mga baybayin sa Cagayan. Nakamonitor din ng otoridad sa mga residenteng nakatira sa coastal area. Mula sa Cagayan, kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority Pangasinan na ipatutupad na rin ang online appointment system sa Pangasinan Civil Registration Service Rosales Outlet simula bukas, July 24, 2024. Sa ganitong paraan daw, mas magiging kombinyente at maayos ang paglalakad at pagkuha ng dokumento sa ahensya gaya ng birth certificate, marriage certificate at SENUMAR na requirement sa maraming ahensya ng gobyerno maging sa pag-apply ng trabaho at passport. Sa Kalasyaw naman, patuloy pa rin tumatanggap ng abot sa 200 walk-in clients kada araw basta may national ID at senior citizen. Maaaring bisitahin ang kanilang website para sa transaksyon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, halos buong bansa ang patuloy na uulanin dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Karina at habagat. As of 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 2 sa mga bayan ng Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ivana. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, mga isla at northern portion din ng Catanduanes. Huling namata ng bagyong Karina, mahigit 300 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Patuloy nitong pinapalakas ang habagat na nagpapaulan din sa malaking bahagi ng bansa. Posibleng bukas ng gabi o Huwebes ng umaga ay tumama ang bagyo sa northern portion ng Taiwan sa katuluyang lalabas ng PAR at tutubukin ang southeastern China. Sa datos ng Metro Weather, uulanin ang Ilocos Provinces, Abra, Mountain Province, Kalinga, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela at Aurora. Mataas din ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Tumutulong kisame problema ng ilang silid-aralan sa mga The National High School. Silipin sa report. Nagpapatuloy ang Brigada Eskwela sa mga paaralan bago ang pasukan sa Lunes, July 29. Paglilinis ng classroom at mga kagamitan sa eskwela ang pinagkakaabalahan ng mga guro, magulang at maging ang ilang learners sa mga Aldan National High School. Para maganda po yung classroom po nila pagbalik po sa school po. Ayon sa pamunuan ng paaralan, walang problema pagdating sa bilang ng mga upuan at classroom. Pero problema ang mga tumutulong kisame lalo na ngayon na tag-ulan. Delikado raw ito lalo na sa mga pasilyo. Pag basa po yung sahig, syempre pwede silang madulas. Batid na raw ito ng prinsipal ng paaralan. 4 na silid-aralan ang may problema sa kisame. Sa haba na rin ng panahon na ito ay na-construct at saka kulang na rin po siguro ng maintenance kaya nagkakaroon ng mga konting tulo. Maglalaan daw ng pondo ang paaralan para maayos ang mga sirang kisame. Ito naman na po ay na-forward natin sa maintenance and maintenance division ng ating paaralan. At ito namin po ay binabudgetan na po natin para sa ganun ay maagapan po natin bago ang pasukan itong Lunes. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon.
Samantala, sidewalk ng isang barangay sa Dagupan City nilagyan ng barikada upang hindi gamitin na paradahan ng mga sasakyan. Sundan sa report. Sinimulan ng lagyan ng lubid bilang harang o barikada ang sidewalk na bahagi ng Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Mahigpit na ipinagbabawal ng barangay ang pagparada ng mga sasakyan, lalo na sa right lane ng kalsada. Ipinatupad ito ng barangay upang maiwasan ng aksidente sa kalsada, lalo na sa mga itinuturing na blind spot area na dahilan ng aksidente sa lugar. Hindi na ako nagpapapark doon sa may tapat ng sementeryo, tapos sabat dito sa may yung prone area na aksidente na nagba-blind spot, kaya yun ang pinagawa ko. Umiram ako sa may engineering nung pag-anuan ng lubid para at least hindi na talaga sila makapag-park. Okay lang po din kasi minsan kasi pag maraming nagpaparada po, gumagawa din po minsan ng traffic. Tapos aksidente din minsan kasi minsan pag mayroong biglang tatawid, hindi makikita. Kaya yun ang nangyayari. Kaya okay lang din. Basta opo, para sa amin din po naman yan. Nakipag-ugnayan ang barangay sa City Engineering Office para sa paglalagay ng harang sa sidewalk. Maari namang iparada ang mga sasakyan sa bahagi ng poolside area upang maiwasan ng mabigat na trapiko sa kalsada. Yung parking ng mga sasakyan, yung entrance exit nila, mostly kung para hindi mabuhol ang matraffic sa may karsada. Pinagbabawal na po natin yung pagpapark o pag-iiwan ng sasakyan sa may right side lane. Kahit na sa left side lane, pwede nating makapag-park tayo sa may sa may poolside area po. Nasa 200 hanggang 500 pesos ang penalty sa mga lalabag sa illegal na pagparada at 1,000 pesos naman sa mga unattended vehicles. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. PAOK, inimbestiga na ang bagong torture video ng isang biktima raw ng illegal pogo operation sa Pampanga. Narito ang report. Ilan lang ito sa mga video ng pang-aabuso at panloloko sa loob ng mga illegal Philippine offshore gaming operations at scam firms na ipinresenta ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang pagpupulong na pinangunahan ng Department of Interior and Local Government sa Clark, Pampanga, July 20. Ayon sa PAOK, nasa 15 torture videos na ang naibigay sa kanila at may isa pang panibagong torture video na kasalukuyang pinag-aaralan ng ahensya. Isa lang yung nadagdag doon sa bago, no? But ito pa rin yung mga dati. Iniimbestigahan na namin yung bago na yun. Kasama sa pagpupulong ang ilang opisyal ng mga LGU sa rehiyon. Napag-usapan din sa pagpupulong ang visitorial power ng ilang LGU at ahensya ng gobyerno sa mga establishmento, kabilang na ang Bureau of Fire Protection at Department of Environment and Natural Resources. Samantala nanamagan naman si DILG Secretary Abalos kay suspended Mayor Alice Guo para harapin ang Senado sa mga reklamo laban sa kanya. May proseso naman ito at ito yung naman in aid of legislation, ika nga. No? Kung wala ka naman tinasabing at anong masama, umapir ka. Ganun lang kasimple ito. Isang task force na ang binuo kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tumutok sa mga aktibidad kontra Pogo matapos ding i-anunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA ang Pogo ban sa bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 17 sa 30 barangay sa Bangaldan, Pangasinan na ikot na ng COMELEC para sa off-site registration. Sundan sa report. Ngayon lang daw may oras para makapagparehistro si Elsie ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Nagtungo siya sa tanggapan ng COMELEC para may proseso ang kanyang reactivation. 2 beses na raw kasi siyang hindi nakaboto. Kailangan madam makaboto. Karapatan po yung para bumuto. Nasa mahigit 69,000 na botante sa Mangaldan ang target na may rehistro ng COMELEC. Patuloy ang off-site registration ng COMELEC sa mga barangay upang makamit ang kanilang target na bilang ng mga botante. Nagbabarangay po kami, nag-offsite kami. Pag okay naman po ang turnout sa offsite. Mula sa 30 barangay, 17 na rito ang naikutan ng tanggapan para sa off-site registration. Kada buwan ang pag-iikot ng COMELEC sa bawat barangay. Isinasagawa ang off-site registration ng 2 hanggang 3 beses kada linggo. Dinidivide po namin yun per week para may time din po tayo dito sa opisina.
Nagsimula ang voter registration at iba pang aplikasyon para sa 2025 national and local elections noong February 12 at magtatapos sa September 30, 2024. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Dahil sa walang humpay na pag-ulan, binaha ang ilang kalsada sa Baguio City. Bunsod nito, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong hapon. Suspendido rin ang trabaho sa mga tanggapan sa pamahalaang panglungsod. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga motorista at biyahero na maging ligtas at alerto sa lahat ng pagkakataon. Samantala, ordinansa kaugnay sa pagsusuot ng reflectorized vest ng mga motorcycle riders sa Pangasinan pirmado na ng gobernador. Narito ang report. Pirmado na ni Governor Ramon Gico III ang ordinansa kaugnay sa pagsusuot ng reflectorized vest at pagdidikit ng reflectorized sticker sa mga motoristang bumabiyahe sa gabi. Layo ng ordinansa na maiwasan ang naitatalang aksidente sa kalsada. Malaki ang suporta rito ng Pangasinan Police Provincial Office. Tuwing gabi kasi ay hindi ka agad matanaw kung mayroong tao o wala. So yung reflectorized vest, siya yung magsisilbi na safety precautions o magiging gamit na kung saan makikita nila na may tao na nakamotor na makikita sa daan kahit madilim man o mga limited lang yung ilaw ng mga kakalsadaan natin. Alam naman natin di lahat ng kakalsadaan is may mga ilaw. Ayon pa sa PNP, isa sa mga dahilan ng aksidente sa kalsada ang kawalan umano ng ilaw ng mga sasakyan at idagdag pang madilim na kakalsadahan. Pabor ang mga motorista sa ordinansa. Kailangan yun para sa mga motorista na para kitang-kita kanya. Para sa safety mo rin yun, madam. Para sa protection na rin po nila, ma'am. Lalo pag gabi, ma'am. Tapos, syempre, habang nagdadrive, kita po sila. Inaasahan na sa susunod na buwan, matapos ang publication nito ay magiging epektibo ng ordinansa. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Sa video ni June Andrew Derebon, kita ang pagragasa ng tubig na may kasamang putik sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba Benguet bandang alas 12 ng tanghali kanina, July 23. Kasabay daw ito ng malakas na buhos ng ulan na nararanasan sa lungsod at sa Benguet. Wala naman daw magawa ang mga sasakyan kundi suungin ng tubig para makababa at makaakyat sa Baguio City. Wala namang napaulat na na-stranded dahil sa pagragasa ng tubig. Mahigit 100 PDL sa BJMP personnel sa Urdaneta City nagtapos sa 6 na kursong alok ng TESDA. May ulat si CJ Turida. Mahigit sa 100 persons deprived of liberty mula sa BJMP Urdaneta City ang nagtapos sa training course na hatid ng Technical Education and Skills Development Authority. Kabilang sa mga kursong pinag-aralan nila sa ilalim ng TESDA ang Food and Beverage Services, Bread and Pastry Production, Front Office Service, Housekeeping Services at Computer System Servicing sa male dormitory at cookery naman sa female dormitory. Ang mga nagsipagtapos ay nakatanggap ng NC2 o National Assessment and Certification Level 2 Certificate mula sa TESDA. Naniniwala ko na pagkatapos ng unos, pagkatapos ng dilim, ay nandun pa rin ang liwanag ng kinabukasan. Napili po namin ng BJMP as one of our scholars kasi nga po this is one of the great opportunity para matulungan po namin ang mga inmates. Bukod sa mga inmate, may 19 na BJMP personnel din na nag-enroll sa TESDA training. Malaking bagay raw ito para sa pagbabagong buhay ng mga nasa BJMP. Kasi po ito pong training ito is ayaw rin namin pong masayang yung oras ng ating mga PDL habang nandito po sila. And at the same time po is magkaroon po sila ng training na ganito dahil po makakatulong po ito kung sakali po na makalaya po sila, makapag-trabaho po sila. Bukod sa TESDA, ilang livelihood programs din ang ituturo sa mga babae at lalaking PDL ng BJMP. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Bumaba naman ng 44% ang congestion rate sa mga PDL ayon sa Bureau of Jail Management and Penology sa Dagupan City. Target ng BJMP na mailipat sa New Bilibid Prison ng mga PDL na nasintensyahan na ng korte. Puspusan ang ginagawang decongestion para maiwasan ang siksikan sa mga kulungan.
Samantala, araw-araw naman daw ang isinasagawa ng BJMP na Operation Greyhound upang matiyak na walang kontrabando ang nakakalusot sa Dagupan City Jail. Naman natin na kapag yung isang facility isiksikan, medyo hindi ka nais-nais po yung mga pagtira ng ating mga PDL. Kaya ito po yung ginagawa natin na ma-decongest talaga. Arestado ang itinuturong supplier ng shabu sa Baguio City na itinuturing na high-value target ng otoridad. Isinagawa ang bypass operation sa barangay Bakakeng hapon noong Sabado, July 20, sa panguna ng Regional Drug Enforcement Unit. Nakuha sa sospek ang 2 pakete na naglalaman ng shabu at na nagkakahalaga ng 26,000 pesos. Bukod sa iligal na droga, nabawi rin sa sospek ang ginamit na budol money at cellphone na umunay gamit ng sospek sa iligal na transaksyon. Wala pang pahayag ang sospek na maharap sa kaukulang kaso. Wala sa dating 190 pesos per kilo, 230 pesos na raw ang presyo ng kada kilo ng karne ng manok sa Lawag City Public Market dahil sa kakaunting supply. Nabawasan din ang bilang ng mga ibinebentang karne ng manok ng ilang tindera na minsan ay kinukuha pa raw sa Bulacan. Bukod sa karne ng manok, tumaas din ang presyo ng itlog. Mahal daw kasi ang angkat nila ng itlog kaya napipilitan silang patungan ang presyo nito. Umaasa ang mga mamimili na sa darating na buwan ay babalik din sa normal ang presyuhan ng manok at itlog. Kimnote adut itlog nababala nga ro den narigat pilang tagla ko ta aduhar tag sursurti ag sursurti itlog no nanginan adadut ang gatang. Ilang magsasaka at mangingisda iniinda pa rin ang mataas na presyo ng pataba at langis na dahilan ng kanilang pagkalugi. Tutukan sa report. Kabilang sa binigyang diin sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto at programa sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang pamamahagi ng makinarya, binhi, pataba, tulong pinansyal, pagsasaayos ng mga irigasyon para sa mga magsasaka at iba pa. Naibibigay naman daw ang pangangailangan ng mga magsasaka ayon sa ilang miyembro ng Farmers Association sa Mangaldan, Pangasinan. Malaking tulong daw ito para mabawasan ang gasto sa pagsasaka. Pero hiling nila na mapababa sana ang presyo ng pataba at langis. Langis halos buwan-buwan yan tumataas. Kaya medyo nahihirapan din kami mga farmers. Limbawa, kasi yung ibang sinasaka namin kasi sahod ulan. Hiling din nilang mas maagang schedule ng distribusyon ng palay seeds. Kasi pagka magbibigay sila ng yung mga hybrid seeds, halimbawa o nagbigay sila ng hybrids, dapat mga April or last week ng April, ayun na. Pero minsan dumarating kasi yung iba, June na, kaya naantala yung pagtatanim. Hindi raw naramdaman ni Roger ang ayuda sa mga fish grower. Hiling din niya na bumaba ang presyo ng feeds na pinapakain sa mga isda. Mahigit 1,000 na yung feeds ngayon eh. O kahit baba ng konti para dahil mura naman yung isda. Paliwanag ng Municipal Agriculture Office, napaka-importante ang pagbuo at pagsali sa mga grupo ng mga magsasaka para makatanggap ng mga tulong o ayuda mula sa gobyerno. Napaka-importante po ang asosasyon lalo na pag-registered sa agency na pagre-registeran para po ay ma-validate na sila ay active. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kumpletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.